안녕하세요. Kami Teaches Korean의 Kami 선생님입니다. Hi guys, it's Teacher Kami of Kami Teaches Korean. Nandito na po tayo sa Chapter 10, Part 1. So before we move on dito sa Chapter 10, remind ko po na sana napanood nyo na yung Sino-Korean video po na na-upload ko rin dito sa YouTube channel. So if not, please make sure to watch the video para may Sino-Korean number system knowledge na po kayo so we can move forward dito sa Chapter 10 Part 1. Kasi kailangan po natin ang mga Sino-Korean numbers dito sa chapter na to. Okay? So make sure to watch that video, and if napanood nyo na po yan, let's get started dito sa Chapter 10, Part 1. Okay? So, first, kukunin ko lang po muna ang aking annotations tool at start na po. So, ang chapter po ng Chapter 10, may dalawang grammar po tayo. Meron po tayong past tense at meron po tayong isang particle. Okay? So, dito sa first part ng Chapter 10, focus po muna tayo sa isang grammar rule. Ang title po ng chapter na to ay 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. So, nakikita nyo po yung e서 dito, yung particle na to ay kasama sa title at ito rin po naka-double S. So, yung sangsyut na consonant oyo. So, past tense na po ito. So, we're going to learn about the past tense at may mga vocabulary din po tayo na matutunan sa chapter po na ito. So, first, bago po tayo pumunta sa grammar, ano ba ang mga vocabulary na kailangan natin dito? Kaya, kanina po, sabi ko sa inyo na kailangan nyo na i-review or panoorin ang Sino-Korean video na available naman kasi dito po sa pagbabasa ng mga Korean date na year, month, day, kailangan po alam nyo ang Sino-Korean numbers. Okay? Kasi sa year naman po, kailangan po natin na marunong kung paano magbasa ng year. 'Di ba? Kasi kung birth year mo, edi 1988, 1989, 1999. Kung bata po kayo, 2000s na kayo. You need to be able to read your year. 'Di ba po? So kung gusto niyo po ng guidance kung paano sabihin ang year of birth mo, please watch the Sino-Korean video ko po. Okay? Panoorin nyo po muna yan bago po kayo manood nito. I'm reminding again, second time ko na po na-remind sa inyo. So now, yung mga familiar na po sa Sino-Korean numbers, ito na. Paano nga pa tayo magbasa ng Korean date? So sa Korea po, nauuna ang year. Always. Okay? So year palagi. So year, month, day. Baliktad po. Sa atin kasi sa Philippines, we are using the American way, which is date, month po muna, month, tapos day of the month, tapos comma, year. 'Di ba po? Ganyan po tayo magsulat kasi. Dito po kasi, largest to smallest po sila. So, year, month, day. Paano babasahin ang year? Nyan. 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 Year. Pag month, wol. 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 Pag day, il. 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 Okay, so may nyan, wol, il. So, nyan, wol, il ang year, month, day. Pag nagsusulat po kayo ng Korean date, kailangan kasama ang nyan, wol, il. Pag wala po yan, edi puro numbers lang po tayo. Okay? So, if we want to make it accurate na ito yung date of birth mo, for example, edi dapat may nyan, wol, il po tayo. Okay? Also, when we talk in Korean, ganito po tayo magsalita. Talking about our birth year or the date of the month or date today, ganyan. Pero pag date today, hindi naman natin kailangan sabihin na it is the year 2023 today. Ano, galing ka sa future? Hindi naman sa ganyan, no? So, if it's
logically speaking, kung talking about today, edi hindi naman kailangan ng year. Siguro yung kailangan natin ng year po ay sa year of birth po natin. So, just a reminder po, chapter 10 po tayo using the new EPS topic book. This is page 114. Kung gumagamit po kayo ng old EPS topic book, baka ibang page number po siya. This is the revised version. Mag-iiwan na lang po ako ng link dito sa description box ng YouTube channel para lang may mada-download po kayo ng mga EPS topic books na revised version na available naman po siya for free. Okay, so basahin ko lang po ito na 날짜, 날짜, 날짜. Date po yan, 날짜. So, ang 날짜, you have the wall, month, at il, day of the month. So, sa isang taon, 12 months lang naman po tayo. 'Di ba? So, kaya, 1 hanggang 12. So, ang January, 1. February, 2. March, 3. April, 4. Hanggang May, June, July, August, September, October, November, and December. So, ganyan po ang dates of the month. Kung pansin nyo po, naka-bold, naka-highlight po yung June at October. Itong dalawa po kasi, may exception po sila. Ang mga months of the year po, January, February, March, April, May, July, August, September, November, December, itong mga months po, gagamitin nyo lang yung Sino-Korean number ng 1 hanggang 12, skipping 6, 10. Isi-skip natin sila. So, ang pagbasa po ng January ay Ilwol, first month of the year. Ilwol, Irol, Irol, Irol. February, Iwol, Iwol, Iwol. March, Samol, Samol, Samol. April, Sawol, Sawol, Sawol. May, Uwol, Uwol, Uwol. Pagdating dito sa June, kung June baby po kayo, kung June ang birthday mo, Yuwol po ito. Hindi siya Yukwol. Alam ko po na ang Sino-Korean ng number 6 ay Yuk. Pero dito sa month, sa June, hindi po siya Yukwol. Yuwol. Tanggalin nyo lang po ang hiyok na consonant sa ilalim ng Yuk. Yuwol na po ang June. Okay? So, Yuwol. Tapos pagdating sa July, Chirol, Chirol, Chirol. August, Parol, Parol, Parol. September, Guwol, Guwol, Guwol. Ngayon, kung October baby po kayo, hindi po yan Shipwol. Alam ko po, na Sino-Korean number ng 10 ay ship. Pero dito sa month na October, Shiwol, Shiwol, Shiwol. Shiwol na po siya. Wala po siyang ship. Hindi siya ship. Shiwol na po siya. So, sa October, Shiwol. Pero pagdating sa November, balik na po tayo sa regular or normal Sino-Korean numbers. 11 is Shibil. Lagyan mo ng wol for month. So, kung walang wol, hindi po yan month. Number 11 lang yan. So, always remember to put wol para sa month. Shibilwol. Shibilwol. Last, Shibiwol. 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 For December. So, yan po ang months of the year. Tapos, pag days of the year, 1 hanggang 31. So, hindi ko na po babasahin to. Sana naman, pumunta po kayo sa Sino-Korean video ko po para matuto po kayo kung paano magbasa at paano gumawa ng Sino-Korean numbers. I will not teach you how to make the Sino-Korean numbers dito sa video na to. So, ang kailangan mo lang ay Sino-Korean number plus il. Sansingnim, paano po kung 11 ang birthday ko? E di dalawa ang il. Opo. So, kung 11, for example, 11 ang birthday mo. 11 of the month. 11th day of the month, sorry. So, 'di ba? Example,
January 11 ang birthday mo. So, ano ba ang January? 1월. So, 1월. Paano naman ang day? 11 po yan. So, 11, di ba? Hanggang dito lang ba? Hindi, dapat kailangan po pa rin ng maglagay ng il. Alright. So, ano po ang 11? 11 po ay 11. Hanggang dito lang ba? Hindi. 11 ang birthday mo. Put the il. Don't forget the il. Kasi ang 11 is your birthday. You need to put the word day na il. What if, example po, 10 ang birthday mo. So, 10 dito. May il pa rin po tayo. Okay, don't forget day of the date. Il pa rin po. Dito, nyan, wol, il. There will always be forever. May il dyan sa date. So, il, kung ang birthday nyo po ay January 10, edi hindi na po siya shibiril. Ship na lang siya for 10. Ship po siya for 10. Tama po? Ship, 10. Lagyan mo ng il. Edi ilwol, shibil. January 10. Kaya pag dumoble po ang iril, yung il, dumoble, edi alam mo, may 1 doon sa day po na yan. Ang 21 po, ishibil, tapos ang il, day. So, 21, ishibil. Tapos yung il sa dulo is for the day. Ishibiril. Ishibiril. Yan po yung 21st day of the month or 21 or day 21 po. Okay? So, may iril, il hanggang 31. So, hanggang 31. So, depende naman po sa month kung pang ilang araw po na yan. Kasi yung ibang month, 30 or 31 days. Yung February, alam natin na 28, 29 days lang yon. Alright, so review lang po natin ulit. Ang January po, Sino-Korean ang gamit. Tapos wol for the word of month. Irol. Irol. Kung pansin nyo po, hindi siya ilwol. Gumagamit po kasi ako ng resyllabification rule po. So, dahil sa resyllabification, ito po ay lumilipat dito. Kaya, imbis na L sound po siya, nagiging mas R sound po pag nasa unahan siya ng syllable. So, irol, irol, iwol, iwol, samol, ganun din. Lumilipat po yung mium dito sa circle. Samol, sawol, owol, for June, yuwol. July, 7월. August, 8월. September, 9월. October, 10월. So, hindi ship. Hindi po yan ship. 10월. November, 11월. December, 12월. Alright, so nandito na po tayo sa vocabulary ng chapter 10, nasa page 115 ng revised version. Ang first set of sorry, nabulol ako dyan. First set of vocabulary po ay ohi para sa mga dates and days of the week. 날짜와 요일. 날짜, 날짜, date. 요일, day of the week. Ano ba yung day of the week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yan po ay 요일. 요일. Ang wa po dito, end. So, dates and days of the week, 요일. Ang day of the week, so Monday hanggang Sunday. Yan po yung mga 요일. So, medyo maliit po ito. So, ipapakita ko lang po sa inyo in a larger text. So, pag 요일, unahin po natin yung 요일. Day of the week. Actually, gawa ko po ito. You can go to Kami Teaches Korean sa Facebook. At ito nga po, yung video ko, I'm re-recording for the YouTube channel, Kami Teaches Korean. Starting sa days of the week po natin, Monday hanggang Friday. Monday, 월요일.
월요일. Tuesday, 화요일. 화요일. Wednesday, 수요일. 수요일. Thursday, 목요일. 목요일. Friday, 금요일. 금요일. Ayan po yung 5 days of the work week. So, ang tawag po dito sa Monday hanggang Friday ay weekday. So, ang weekday po ay 평일, 평일, or 주중, 주중. 선생님, ano yung pagkakaiba ng 평일 sa 주중? So, ito po, ang 주중 po kasi, ang ibig sabihin po nun, mid-week. Sa isang linggo, 7 days. Yung 5 araw sa linggo po na yan, is middle of the week. Kasi kung may regular o calendar po tayo, ang starting day po nun ng week ay Sunday. Tama? Ang Sunday po, tapos ang Saturday, ang end and beginning. Beginning, ending ng week. So, dito sa gitna ng isang linggo, are Monday to Friday. Kaya ito po is middle of the week. So, yan po ang tinatawag natin na jujung. So, all of those days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 월, 화, 수, 목, 금. Ito po, 월, 화, 수, 목, gum. Kasi medyo mahaba po yung mga pangalan nila. 요일 just means day of the week. So, you can memorize 월, 화, 수, 목, gum para sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. At lahat po yan ay middle of the week. Ngayon, paano naman ang 평일? 평일. 평일. Ang 평일, weekday. Isang araw. So, isang araw po ay 평일. So, kung pipili ka ng isang araw sa jujung, isang 평일, ayan po ang ibig sabihin nun. 평일 is one of those weekdays. Isa sa mga araw na yan. So, to indicate na middle of the week po na weekdays na plural, jujung. Sa isang araw po, you can talk about the 평일. So, usually on a weekday, for example, 평일에 운동해요. On the weekday ay exercise. Pero yung weekday na yan, yung 평일, undecided. Baka kasi Monday, Tuesday, Wednesday, kung feeling niya, mag-Tuesday siya on this week, sa susunod, Wednesday na lang siya. Pero 평일 siya. Okay? So, 평일 is just talking about a single day of the week po. Tapos, pag nasa end of the week tayo, weekend ang tawag, we have Saturday, Sunday, 토요일, 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 Saturday, Sunday, 일요일, 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 Sunday, 일요일, weekend, 주말, 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 for the weekend. So, dito po, sa 주말, ang ibig sabihin ng ju, week. Kagaya dito sa jujung, week. Ang mal po na ito, ang mal po, hindi yan words or horse. Kung isa-search mo yan sa Google, translate po yung mal lang, baka ang lumabas po ay salita, words, or horse ang lumabas. Pero meron po tayong tinatawag na Chinese characters or hanja. Pag jumal po kasi, the hanja of these two characters po, ang ibig sabihin ng mal is ending or end. So, jumal is the end of the week, kaya po weekend ang tawag sa kanya. Jumal is week end. Ju for the week, mal for the end. Mal na hanja. Hanja for the end. Hindi po mal na words or horse. Okay? FYI lang. Alright, so let's continue. Ano ba yung mga ibang vocabs pa natin dito?
So, 5월, ito po yung May, and then may sample calendar po tayo dito. So, in this sample calendar, ito po ay May. Yung previous month po, April, ang tawag ng last month ay 지난달. 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 This month, 이번 달. 이번 달. 이번 달. This month. Next month, for June, 다음 달. 다음 달. 다음 달. 다음 달. So, last month, 지난달. This month, 이번 달. Next month, 다음 달. For yesterday, 어제. 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 Yesterday. Today, 오늘. 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 Today. Tomorrow, 내일. 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 Tomorrow. Pag last week, 지난주. Ayan, so 주, week. 지난주, last week. 지난주. This week, 이번 주. 이번 주. Next week, 다음 주. 다음 주. And weekdays, 주중 for the weekdays. Kaya plural po siya. 5 days in the week po yan. 주말, weekend. Next, last year, 작년. 작년. Okay, so i-clarify ko po. Bakit ang basa ko dito ay 작년? For sure, may magtatanong po dyan, bakit 작년 ang basa ko? Because we have what we call nasalization rule. Hindi ko po mako-cover dito sa chapter na to. Hopefully na makaka-record ako ng video about the different reading rules. For now po, isang reading rule po ay tinatawag dyan ay nasalization rule. Ang nasalization rule po, pag may giyok, itong consonant po, naghiyok, may katabing niyon. So, yung letter N. Pag sila po ay magkatabi, imbis na jak nyon, kung pansin nyo po parang may pause sa gitna, jak nyon, jak nyon, jak nyon, it does not sound smooth. Hindi po siya smooth flowing po. Pag Korean magsasalita, may mga reading rules po sila para continuous flow po ng conversation, ng salita. Yan po yung purpose ng mga reading rules, to give speakers easier time to be able to speak clearly. So, sa atin mga beginner, ang weird. Yung mga reading rules parang, bakit ganyan? Parang unnecessary naman. But, habang nag-aaral po tayo ng Korean, it will make more sense. So, ngayon po, alamin niyo lang po na just remember na pag giyok, dito sa ilalim, may kasamang niyon sa tabi niya, 작년 na po ang basa nito. So, the giyok becomes NG. So, hindi na siya K sound, NG sound na po siya. Basta po may letter N sa tabi, may niyon sa tabi niya. Magiging NG po siya. Okay? So, imbis na 작년 yan, 작년. 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 This year, 올해. 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 And next year, 내년. 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 Okay, so ito po ang activity ng chapter 10 part 1. I'll give you time to pause the video. I-pause nyo na po yung video para magawa nyo po itong activity. So, I'll give you 5 seconds to pause before I share the answers. 5, 4, 3, 2, 1. So, starting now, share ko na po ang mga sagot dito sa activity. 그림을 보고 look at the picture, 보기처럼. Just like the example, 보기처럼. So, gayahin nyo po ito. 보기처럼, like the example.
대화, conversation, dialogue, 완성하세요. Please complete. Kompletuhin mo ang dialogue habang fino-follow mo ang bogi and look at the picture. After looking at the picture. So, ayan. So, ito po yung picture na kailangan sundan. This is our point of reference po. Number 1, dito sa bogi muna. 보기, 오늘은 무슨 요일이에요? So, if you want to ask what day is it? Anong araw ngayon? Monday, Tuesday, Wednesday ba? If you want to ask what is the day of the week, 무슨 요일? What day? So, what day of the week po yan? Hindi po yan day ng birthday mo. Day of the week, so dapat yung 월요일, 화요일, 수요일 hanggang 일요일. Yung mga 요일 po na words, Monday to Sunday. Yan po. Tapos, dito sa calendar, naka-encircle 오늘. So, today is the 10th. Today is the 10th. Today is 수요일 sa calendar. 수요일이에요. So, kung 이에요 ang ending, usually, yeyo din ang sagot. So, kung nagtanong, anong bang day of the week ngayon, edi sagutin nyo na itong day of the week. Blank iyeyo or blank yeyo. So, number 1, 내일은 무슨 요일이에요? 내일은 무슨 요일이에요? 내일. So, kung today ay 10, 내일 is this day. 내일. Anong day of the week yan? 목요일이에요. 내일은 무슨 요일이에요? Tomorrow. What is the day? What is the day tomorrow? 목요일이에요. It is Thursday. Yan po ang sagot sa number 1. Moving on na tayo sa number 2. 어제는 무슨 요일이에요? What day of the week was it yesterday? So, yesterday, kung today po, 10, edi ito po yung 어제. So, 어제, 화요일이에요. It was Tuesday. It's Tuesday. 어제는 무슨 요일이에요? 화요일이에요. Based sa calendar, yan po, 화요일, Tuesday. Number 3, 오늘은 몇 월, 며칠이에요? Okay, let me read po for you. Ito po, 몇 월, 며칠. So, 몇 월, 며칠. 몇 월, 며칠. 몇 월, 며칠. So, ang ibig sabihin nito, what month? Tapos ito po, yung 며칠, what day? So, what month and what day? So, ang translation po niya ay pwedeng, what date is it? What date is it? Ayan po. What date is it? Lagyan ko ng iyeyo dito. Iyeyo. Ayan. So, what date is it? 몇 월, 며칠이에요? What date is it? So, ang sagot po dito ay dapat 월일. Dapat may month, dapat may day. Okay? So, may 월 at may il. So, looking back sa calendar po natin, 몇 월. So, ano yung month? 3월. 며칠. So, anong day? So, today po daw, 오늘. They're asking about 오늘. So, punta po tayo dito sa 오늘. Tapos, ito po yung day of the month. 10. So, ang tamang sagot po ay 3월 10일이에요. 3월 10일이에요. March 10. March 10. March 10. O, pagod na si Sonsing Nim. It's 11:58 p.m. nung nire-record ko po ito. Okay, sleepy na ako. 3월 10일이에요. And last, number 4. 이번 주 토요일은
몇 월, 며칠이에요? So, same question po, 몇 월, 며칠이에요? Pero ano po yung point of reference natin? 이번 주 토요일. 이번 주 토요일. Ano ba yung 이번 주? 이번 주, this week. So, itong linggo po na yan. This week. Tapos, 토요일. So, ito po siya. So, ang hina-highlight po ay 13. So, this is the correct answer. 3월 13일이에요. March 13. 3월 13일이에요. 3월 13일이에요. Yan po yung date for this Saturday. Yon. So, hopefully, nakakuha po kayo ng 4 out of 4. Kung hindi naman, that's no problem. Okay? It's part of practice. Okay lang po if you make a mistake. Basta, naiintindihan po natin ang lesson at the end of the day. Alright? No problem to make mistake kasi beginners naman po kayo. So, before we move on dito sa next part ng chapter, meron po tayong mga time adverbs po. 시간 부사 daw. And emphasizing yung paggamit ng e particle. So, meron po tayong e particle used after time expression. So, ang ibig sabihin yung e particle na to ay time marker or time particle. Pero, ang sinasabi po dito, don't need attach to 어제, 오늘, 내일, 올해, 언제. So, ito pong mga words na yan, hindi na kailangan ng e particle. For the other words po, kagaya ng last week, next week, last month, next year. Last year, pwede. So, yung yesterday, today, tomorrow, 어제, 오늘, 내일, this year, 올해, at 언제, yung question word natin na when, do not require e particle. Okay? For example, dito sa ga, when will you watch a movie? 언제 영화를 봐요? So, kung tomorrow ka manonood ng movie, 내일 영화를 봐요. Ito po ay tama. Hindi kailangan maglagay ng e particle. So, kung naglagay po kayo ng e sa 언제, mali agad. Pag naglagay kayo ng e sa 내일, mali rin agad. Kasi po, ang today, tomorrow, yesterday, this year, and when, kahit sa English din po, hindi natin kailangan lagyan ng on or in. Gagaya ng, will you watch the movie on August 10? On August 10. So, may date, specific date kasi August 10. On August 10. Dito naman po sa tomorrow, today, yesterday, will you watch the movie tomorrow? Did you watch a movie yesterday? Naglagay ba ako ng on? O, hindi din. So, dito po sa Korean language, hindi rin kailangan ng e particle for these certain words po. Okay? Tandaan nyo lang po yan. Practice nyo lang po. Okay. So, ngayon po, to continue chapter 10, of course, may listening po tayo. So, hahanapin ko po muna ang file ng dialogue natin. Hold on. Okay. So, nasa track 34 po siya. Okay. So, dialogue 1, play ko na po ang audio. 10과 어제 도서관에서 한국어를 공부했어요. 대화 1. 투안 씨는 언제 한국에 왔어요? 올해 2월 10일에 한국에 왔어요. 수루 씨는 언제 한국에 왔어요? 저는 작년 7월에 왔어요. Okay. So, ito po ang dialogue. I-breakdown lang natin ng konti. Tuan si. So, yan po yung kausap niya. Si Suru at si Tuan ang magkausap. Nun,
Nun is topic particle. So, gusto mo lang i-emphasize na itong tao na to, itong bagay na to, itong hayop na to, itong trabaho na to, itong building na to, whatever na naka-attach na noun dun sa nun or un particle sa topic particle, sila po yung topic of the sentence. So, you're talking about this thing or so this person po, Tuan Si는. So, ikaw, Tuan Si. Hindi si Lihan, hindi si Mingming. Ikaw, Tuan Si. So, yan po, emphasis kay Tuan Si at hindi sa ibang tao. Tuan Si는. 언제, when, 한국, so Korea, So, hindi lang po yan time particle. Ang ay location particle din po or destination particle. So, ang destination particle, ibig sabihin na yung verb na kasama niya ay oda, come, kada, go, 다니다, to attend or to commute. So, ito po, 왔어요, galing po siya sa oda na verb to come na naka-dictionary form. 선생님, paano naging 왔어요? So, itong naka-blue text, these are the new grammar. Bagong grammar po yan na past tense na po ng mga verb. At adjective. Hindi lang verb, adjective din kasama dyan. Pwedeng past tense din ang adjective. So, learning past tense, yan po yung coverage ng chapter 10 part 1. Okay, 한국에 왔어요. When did you come? So, past na siya. Meaning, nandyan na si Tuan Si sa Korea, pero nagtatanong si Surushi, kailan ba siya dumating? Sabi ni Tuan Si, 올해, this year, 2월 10일에, so Feb 10, so time particle po ito, pwede naman po sa date. Particle for date is okay. 2월 10일에 한국에 왔어요. I came to Korea this year, Feb 10. 수루씨는, ikaw 수루씨, 언제 한국에 왔어요? When did you come to Korea? 저는, ako, tungkol sa akin, hindi kay Tuan, hindi sa'yo, hindi sa nanay ko, tungkol sa akin, 저는. ako, 는 topic particle, 저는 작년. So, kung nakinig po kayo sa dialogue, ang sabi ni Surushi, hindi 작년, di ba? 작년. So, dito sa mga dialogue, helpful to listen carefully kung paano nila i-pronounce yung mga words. So, lahat ng dialogue kasi, kaya kasama po siya, you get to hear in real time ang mga tamang pronunciation po. So, 작년 daw, hindi 작년. 작년 7월에 왔어요. So, dumating po siya ng July last year. So, ngayon, i-cover na po natin ang mga conjugation for past tense. So, we're learning the past tense po, guys. So, part of this chapter is past tense following rule number 1. So, kung napanood nyo na po yung chapter 8 video ko ata yun, sa chapter 8 video, I talked about the different rules of conjugation. So, yung conjugation na rule number 1, 2, and 3, nasa chapter 8, that's for the present tense. Ito po, past tense. Pero, ang past tense na to still applies the same rules as before. Ano ba yung mga rules na sinasabi ni Sonsing-nim? Ang mga rules po na ito ay kung ang vowel doon sa stem natin. So, verb or adjective stem, a or o vowel, lagyan mo ng at. Okay, put into practice po. Lagyan natin ng example. Pag ang stem, ending in a or o vowel, whether may batchim o wala. Kung walang batchim or merong batchim, basta yung vowel po na a or o ay kasama dito, kasama po siya sa rule number 1 group. Okay? Kada, for example, to go. Ka, remove da. So, tatanggalin mo si da. Dito sa dictionary form, not important yan. Ga, kailangan natin yung mga stem. Next, ga plus at. So, lagyan mo ng at. After nito, lagyan mo ng oyo. Gaassoyo, combine the double a. So, nagdo-double a po dito. So, pag na-combine po siya, nagiging gassoyo. Went. 회사에 갔어요. Went to the office. 회사에 갔어요. Other example, 보다.
to watch, to see. 보다, ano ba yung stem? Bo. Bo ang stem nito. Bo plus at plus oyo. So, dahil dito, kasama po siya yung O vowel, O vowel. So, kasama pa rin dito siya sa rule number 1, bo at oyo. Boas어요. So, ito po, boa, owa, owa. So, oa, walang batchim yung bo. So, dahil walang batchim, pwede siya mag-combine dito. Owa makes wa. 보았어요. Watched. 보았어요. 장을 보았어요. I did the grocery. Hindi siya literal na, ay, tumingin ako sa vegetables sa market. Hindi. 장을 봤어요. Pag magkasama ito sa isang phrase, it means did grocery or do grocery. Okay? Did the grocery. 장을 봤어요. 텔레비전을 봤어요. Watched TV. One more example. Ayan. So, ito po, may a vowel po yung batta to receive. Bat. So, may batchim siya. Diba? So, kahit may batchim or may lower consonant dito, okay lang yan. Lagyan pa rin ng at. Tapos, oyo. 받았어요. Received. 여권을 받았어요. Received passport. 여권을 받았어요. So, nakasama po siya sa rule number 1 dahil sa a at o vowel. Okay? So, gayon po, rule number 2 na po tayo. Ito talaga yung pinakamarami po, in my opinion. Rule number 2 kasi, ot ang idadagdag. Tapos, paano ba malaman kung ot ang idadagdag? Basta, ang verb stem ending is any other vowels, you add the ot. So, for example, 쉬다, to rest. Ano yung stem niya? Shui. Kasama ba siya sa rule number 1? Hindi. Kasi we vowel po ito. So, it's part of rule number 2. Shui plus ot plus oyo. 쉬었어요. Rested. 집에서 쉬었어요. Rested at home. 집에서 쉬었어요. 쉬었어요. Next, 씻다. To wash up. 씻다. So, T sound po ito pag sa ilalim, tapos may consonant sa tabi na hindi circle, na hindi iyong. T sound po ito. So, 씻다. Stem, sit. Remove yung da. Next, add ot at oyo. Ngayon, paano basahin to? Ang tamang reading po niyan, dahil sa resyllabification po, aakyat po siya dito. Hindi na po yan T. Babalik po yan sa letter S sound po. So, imbis na shit, 었어요? 씻었어요. 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 화장실에서 씻었어요. So, I washed up in the bathroom. 화장실에서 씻었어요. Next example. 마시다. 마시다. To drink. 마시다. 마시, remove ng da. 마시. So, 마시 plus ot. Ay, mali. Sorry. Dapat oyo po yan. Hindi ko nilagyan. Hindi ko na-edit. Oyo. 마시, ot, oyo. 마시였어요. Pwede natin i-combine ang iyo to yo. 이어, 여, 마시었어요. 마셨어요. drank, 마셨어요. 물을 마셨어요. 물을, water, 물, water, ul, object particle, 마셨어요, drank. drank, water. 물을 마셨어요. Next, 주다. To give. So, kasama pa rin sa rule number 2, 주다, stem. 주.
Ju plus ot plus oyo. Ju었어요. So, u plus a makes wa. So, itong dalawa, juwa, tapos double S sangsyot sa ilalim, ju었어요. So, u-o makes wa. So, ju었어요, gave, 돈을 줬어요. Gave money. 돈을 줬어요. Oh, last na po. Last push, guys. Rule number 3. Yot or het ang rule number 3. So, explain ko po bakit naka-het po siya mamaya. Hada verbs will become het. So, ang hada, for example, to do. Kaya po, yo, ang rule po niya yan. Ang hada is just an attachment. So, marami po tayong tinatawag na hada verbs. So, mamaya may example po tayo ng hada verb. But hada alone means to do. Alone, ng hada, to do lang po yan. Ha, tanggalin yung da, ha. Pag kinombine po natin kasi yung ha plus yot plus oyo, hayas어요 po siya. Combine the ha plus yo to make he. Di ko alam kung bakit naging ganito. Ito lang talaga ang rule po nila dyan sa Korean language, okay? Ha plus yo makes he. Kaya itong hayas어요, 했어요 po siya. Makikita nyo po ba yung hayas어요 in real life? Sa mga articles, sa novel, sa mga libro? Yes. Ito pong hayas어요 is the complete grammar po. Pero kasi, sa totoong buhay, pag nagsasalita na po kasi tayo, we don't actually say hayas어요. Ang ginagawa po natin, sinasabi po natin yung 했어요. Para mas mabilis. This is the contracted form, ang tawag dito. So, yung het is from hayat. Okay? So, 했어요, did. Gamer 했어요. So, did play a game or played a game. Gamer 했어요. Ito naman, para lang mas madali. Kung may maka-encounter po kayong hada, basahin nyo po ng maigi ang mga verb or adjective. Kung hada po siya, hada, replace with 했어요, ganyan lang kadali. So, yung ilhada, for example, to work, replace hada to 했어요, edi il했어요 na lang po siya. Worked. So, if you don't want to follow yung long rule po natin, yung mga step by step natin kanina, edi yung hada to 했어요 na lang. 회사에서 일했어요. Worked at the company. 회사에서 일했어요. 회사에서 일했어요. Worked at the company. Let's continue. More examples po. 요리하다. 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 To cook. So, 하다 to 했어요. 요리했어요. Cooked. 부엌에서 in the kitchen 요리했어요. Cooked. 부엌에서 요리했어요. Cooked in the kitchen. Excuse me. Next, to exercise, 운동하다. So, replace 하다 with 했어요. Para past tense na siya. 운동했어요. 밖에서, back, outside, 에서, place of action. 밖에서 운동했어요. Exercised, outside. 밖에서 운동했어요. Last example, to make a call, 전화하다. 하다 to 했어요. 전화했어요. 사장님에게 전화했어요. Called the boss or called to the boss. 사장님에게 전화했어요. I called to the boss. Ayan. So, nandito na po tayo sa actual page ng EPS topic book. So, na-explain ko na po kung paano gamitin ang at, ot, at kulang pa yan. Alam nyo po, yot
po ang isang kasama nila. 3 po dapat yan. Hindi lang at-ot at may yot, or. Para mas madali, kaya nakaparenthesis sa kanina, para alam nyo. Yot is also the het. So, it's rule number 3. So, ang at-ot dito is to express something or situation that occurred in the past. So, past tense lang po yan. Past tense corresponding to did or had in the past. Ayan. So, sumusunod lang po tayo sa mga rules. So, rule number 1, ao. Otherwise, assayo. So, rule number 1, assayo. Rule number 2, ossayo. Rule number 3, hessayo. Yan po yung rule number 1, 2, 3 na tinuro ko na sa inyo. So, kada to gassayo, boda to bassayo. Mokta to mogassayo. Ikda to ilgassayo. 공부하다, 공부했어요. 운동하다, 운동했어요. 1, 2, and 3. Ngayon, basahin ko po yung examples dito sa page na to. 친구하고 시장에 갔어요. I went to the market with my friend. 친구, kaibigan, 하고, with, and, together, 친구하고. 시장, market, location particle or destination particle. So, destination niya yung 시장. 갔어요. So, went to the market with my friend or with a friend. Number 2, 식당에서 점심을 먹었어요. 식당, restaurant에서, place of action, kung saan mo gagawin to. 식당에서 점심, lunch, 을, object particle. 먹었어요, ate. So, ate lunch at the restaurant. And last, 기숙사에서 한국어를 공부했어요. 기숙사, dormitory, 에서, place of action particle, 한국어, Korean language, 를, object particle, 공부했어요. So, 기숙사에서 한국어를 공부했어요. Dormitory, Korean language, studied. Okay? Ngayon, hindi po ito kasama sa libro, pero gusto ko lang ipakita sa inyo na ito po yung at, yot, or the het. This is the past tense. Ito po ang tinutukoy na past tense. So, kayo po, pipili na lang kayo kung gusto nyo po na polite lang or gusto nyo po na formal siya. That is your choice. Sensing님, kailan ko ba gagamitin yung polite at formal? Kailan ko ba malalaman kung kailan ko kailangan gamitin? So, ganito po yan. Polite po, yung mga may yo sa ending niya is for everyday situation, daily conversation, pang everyday usage naman siya. So, if you are not sure kung anong dapat tamang gamitin, gamitin mo na lang agad yung polite. Huwag tayo mag-headache dito. No, sasakit pa ang ulo natin. So, just use polite for your everyday daily conversation po. Talking to the supermarket vendor, yung market vendor, yung restaurant server, edi polite na lang po tayo. Pag formal naman po kasi, nasa formal situation po, nasa working environment ka, magpre-present ka sa harap ng audience, you are talking sa broadcast, may interview, yan po yung mga formal situation. Making a speech, formal situation po yan. Or, kausap mo yung boss. Ayan, yung big boss, yung owner ng company. O yan, formal po kayo sa kanya. Pero pag nag-polite kayo kay boss, it's no problem. Kasi hindi naman mo o-offend si boss if you are polite. So, it just means choose your formality lang. Depende po sa sitwasyon, depende kung saan kayo comfortable. Kung ang tanong nyo po, ma'am, ano ba yung mas common sa EPS topic exam? Both. Both po lumalabas sa test. Nakadepende po kasi sa question, nakadepende kung paano yung conversation, sino pa yung nag-uusap. It depends. So, just learn both. Be comfortable with both. It's part of the progress lang naman. Part of the learning process pala. Learning process po ito. So, at, ot, yot, or the het, o yun, assayo, ossayo, yossayo, or the hessoyo po siya for rule number 1, 2, 3. Pag sa formal, lagyan mo lang ng sumnida. So, the at, het, ot, het, lahat
po yan, nandyan pa rin. Nilagyan lang po natin ng 습니다, 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 para lang formal po siya. If you want polite, ayo, ayo, ayo. Ganyan lang po siya. So, choose your formality. Parang choose your player. Parang ganyan lang. Alright? So, ito na po. Activity time. So, if you want to do the activity by yourself, o share nyo din po sa comment section down below. So, ngayon, I'll give you 5 seconds to pause the video before I share the answers in 5, 4, 3, 2, and 1. Ngayon, I will be sharing the answer. So, if you don't want spoiler, pause na po kayo. 그림을 보고 look at the picture. So, these are the pictures. 보기처럼, kagaya ng example, 대화를 완성하세요. So, please complete the conversation following the example. 운동하다. So, ito po sa picture, 운동하다. 어제 뭐 했어요? What did you do yesterday? 어제 yesterday, 뭐 했어요? What did you do? Ito yung sagot. 운동하다. So, change 운동하다 to past tense. 운동하다 becomes 운동했어요. I exercised or I worked out ang meaning nun. Ngayon, number 1, 텔레비전을 보다. To watch TV. So, ito po ang sagot. We need to change this to past tense. 어제 저녁에 뭐 했어요? 어제, yesterday, 저녁 is evening. Yesterday evening, particle for time, 뭐 했어요? What did you do? What did you do yesterday evening? 텔레비전을 보았어요. 텔레비전을 보았어요. 보다, 보았어요. ang tamang sagot. Number 2, 친구를 만나다. To meet a friend. 일요일에 뭐 했어요? What did you do on Sunday? 일요일에 뭐 했어요? So, ito po ang sagot. How do we change this? To past tense. 친구를 만났어요. 친구를 만났어요. Number 3. 저녁을 먹다. To eat dinner. So, may oras, 7 p.m. Dinner time po yan. 저녁을 먹다. 친구하고 뭐 했어요? What did you do with your friend? 친구하고 뭐 했어요? So, ito po yung sagot. 저녁을 먹었어요. Pwede nyo rin ilagay ang 친구하고 just to repeat, to emphasize na together with friend po kayo kumain ng dinner. 친구하고 저녁을 먹었어요. Pero, kung ang sagot nyo po ay 저녁을 먹었어요 lang, it's also correct. No problem. 저녁을 먹었어요. Ate dinner. Hindi lang naka-emphasize na 친구하고. Pero it's okay. Point out naman siya sa conversation. 친구하고. And last, 쉬다, to rest. 쉬다, to rest. 5월 5일에 뭐 했어요? May 5, what did you do? 5월 5일에 뭐 했어요? 쉬었어요. 쉬었어요. Rested. So, they rested po on this day. Napaka-specific ng tanong. Tapos, nag-rest lang daw siya. Napaka-simpleng question. Specific date naman. What did you do on May 5th? Parang ini-interrogate ka. Okay. Next, number 1 and 2, these are additional questions po. So, ngayon, without any guidance, wala pong vocabulary dito. Ano yung ginagawa nila na action? So, I'll give you time. Pause the video to share or make your own answer in 5, 4, 3, 2, 1. So, before I share my answer, if you want to solve this on your own, please pause the video. So, if not, share na po natin, ano ba yung tamang sagot dito? So, to analyze, ang picture po na ito, kung umiinom po siya ng kape. So, they're drinking coffee. 어제 커피를 마셨어요. So, drank coffee. Yesterday, I drank coffee. 커피를 마셨어요. Yesterday, I drank coffee. Number 2, ayan, they're cooking.
주말에 on the weekend 주말에 요리했어요. I cooked on the weekend. So nagluto daw siya nung last weekend. 주말에 요리했어요. Alright, good job, 여러분. 수고했어요. Good job, guys. So that's the chapter 10 part 1 po. So ngayon, give yourself time before we move on sa part 2 ng chapter 10. Pero good job and I'll see you sa next video po natin. 여러분, 감사합니다.